So what's up guys, and welcome back sa ating channel. So for today's video guys, magbibigay tayo ng review dito sa dalawang klase na integrated amplifier, which is ito yung old brand na Sakura AB737, tapos ito naman yung new brand na Joson Star amplifier, which is itong dalawa is pang karaoke amplifier, no. Pwede sa pambahay, sa personal na gamit, or sa mga events, sa mga sound system. So itong dalawa guys, magka-level lang yung kaniyang price sa market or sa online Shopee. Tapos yung laman niya is magka-level rin guys. So yan yung papakita natin mamaya. Tapos sa susunod na video natin ay titesting natin yung dalawa kung ano yung pinagkaiba, Sakura and Joson. So bago natin simulan guys, papakita ko muna yung prices nila sa online. So mauna tayo dito sa Joson Star amplifier. So ito guys, itong si Joson Star amplifier is yung price niya sa Shopee is around 9,000, no. Bali yung wattage niya dito guys, check natin. So meron po siyang max output power na 2000 watts times 2 PMPO. Yung kaniyang RMS niya dito guys, stereo 4 ohms with 380 watts times 2. Tsaka yung stereo 8 ohms naman niya ay 280 watts times 2 RMS. Yan. So mayroon siyang max power na 2000 watts. Yan. So dito po yan sa Joson World Electronics na store. So dito naman guys sa Sakura AB737, so meron tayo nakita dito sa Shopee. So merong nagbibenta na 10K, tsaka meron ding 10K plus, depende na sa store. So umakyat po siya sa 10K plus yung kaniyang prices sa market. So check muna natin guys kung ilang wattage niya dito sa Sakura AB737. Ayan guys, papakita natin para naman sa mga viewers natin, no, sa hindi pa nakakaalam sa mga specs itong klase ng mga amplifier. So kung pipili kayo mga amplifier, check nyo dito guys yung specification. Check nyo sa CMOR sa baba. So yung kaniyang max power output niya dito guys, meron po siyang 1400 watts times 2. Bali naka PMPO po yan guys na watts. So wala silang RMS wattage na nakalagay. So yung nakalagay lang dito is 1400 watts times 2. So ngayon papakita na natin guys, review na natin yung Joson Star tsaka si AB737. So bagong lahat guys, sa video ito is for entertainment purpose, no. So wala tayong sinisiraan na brand dito. So yung sa akin lang dito is magbigay ng review sa bawat isa. So simulan na natin guys, let's go. So mauna tayo dito guys sa ating Joson Star na karaoke amplifier, no. So sa kanyang harap guys, medyo unique siya kasi meron po siyang display dito or ilaw kapag naka-power in to. Tapos meron din siyang indicator dito kung saan tayo naka-input. Tapos gumagalaw yung kanyang indicator dito kapag tumutunog. So sa upper side, ito yung power switch, circle type. So meron po itong USB tsaka Bluetooth mode input. So makikita natin yan. Kapag pipili tayo ng mga amplifier, check nyo guys, merong BT. Kagandahan kasi guys, pwede kayong mag Bluetooth mode kapag kahit amplifier lang gamit niyo. So dito na side is nandito yung input tsaka Bluetooth, yan. Tapos meron po siyang display dito, repeat, stop, previous, play and pause, next para sa kung mag-insert kayo dito ng flash drive. Yan, dito na side is ito yung effects ng microphone, yung delay, repeat, tsaka echo, volume. So meron po siyang 3 microphone inputs mga guys. So ito yung kaniyang microphone volume, tapos ito yung microphone treble tsaka microphone bass. So dito na side mga guys, ito yung tone control ng music. Merong bass, treble tsaka balance. So kagandahan dito guys, meron po siyang loudness. Tapos ito yung music volume sa audio, tapos ito naman yung master volume sa microphone tsaka music. So ito yung master volume sa lahat. So dito naman guys sa Sakura 737. So kapag 737 guys, ito talaga yung kanyang design sa harap. Merong indicator
kung saan tayo pwede mag-inputs. Meron din siyang K para maiba yung tunog niya. Galing B3 at saka B1. Ito. So dito sa baba, nandito yung kanyang power switch. Yan, dito na side is ito yung left and R automatic. Tsaka ito naman yung source input switch kung saan tayo gusto mag-input. Click nyo lang to. Ito naman yung mga K, B, tsaka number B kapag i-change voice natin or yung kanyang tunog. So dito na side, ito yung echo volume, tsaka yung microphone master volume, tapos yung kanyang music volume. So nandito guys yung kanyang assistant volume sa volume ng music. Yan. So pwede nyo ito ma-adjust or iset nyo guys kasi assistant po ito. Tapos ito na rin yung kanyang assistant volume sa microphone. So dito na sa baba, ito yung treble, bass, tsaka balance ng music. Dito na side is ito yung mic 1, mic 2, mic 3 volume ng microphone. Tapos meron din siyang 3 microphone inputs mga guys. Tapos meron din siyang mic tone na bass and treble. Yan. Dito na side, ito na yung mga effects niya. Merong delay effects, repeat effects, tsaka echo effects ng microphone. Ayan. So sa likuran guys, papakita naman natin. So dito naman tayo guys sa back portion ng dalawang amplifier. So ito yung Joson Star amplifier tsaka Sakura AB737. So dito guys sa Joson Star, ito yung sa likuran niya, yung kanyang easy chord, standard size naman. So may nilagay lang akong tape dito kasi kinagat to ng daga. Yan. So ito, merong fuse. So wala nakalagay na ilang ampere. Yan, pero malaki po ito, around siguro nasa 15 ampere. Yan, yung primary fuse niya. So sa input, meron po siya dalawang input which is DVD and CD. So meron din siyang audio output, pwede ka rin dito sa sub out tsaka sa line out. Tapos meron siyang exhaust dito sa init ng heatsink. Tapos meron siyang blower dito sa init ng transformer. So sa kanyang output guys, meron pa siyang binding post type tsaka speak on type. So pili lang kayo kung saan nyo gusto mag-connect. Yan. So yung gamit niya dito guys sa speak on ay 2 plus and 2 minus. Same rito guys. 2 plus and 2 minus yung gamit na number ng speak on. So dito naman tayo guys sa kanyang Sakura AB37. So dito sa likuran ay nandito yung kanyang watts na nakalagay. Compare sa Joson Star is wala siyang nakalagay na watts. Yan. So yung nakalagay lang dito is 4 ohms to 16 ohms yung maximum output. So dito kay Sakura AB737 ay ito yung ganyang easy chord, tapos fuse na 15 ampere. So meron po siyang nakalagay dito na tatlong unswitch na AC outlet. So pwede kayo magsaksak dito ng equalizer, mixer, and crossover. Yan. Meron din siyang blower dito guys, exhaust sa init sa heatsink. So dito guys, meron din siyang audio input set. So pwede rin niyo i-set dito kung gusto niyo pahinaan or palakasan yung inyong amplifier. So sa input guys, meron po siyang CD, DVD, VCR, and AUX input. So for input, yung audio input niya dito. Meron din siyang record output. So meron din siyang video input tsaka video output. So dito guys, meron din siyang external microphone input which is microphone 4 and mic 5. Tapos meron din siyang exit remote sensor dito guys. Sa kanyang output is meron po siyang yung gamit nila dito is binding post type na terminal. So dito na side is right channel. Yan, dalawang output sa right, tapos dalawang output sa left. Yan. Pero yung totoo nito guys, isa lang yung right, at saka isa lang yung left. Bali, nakaparallel lang itong dalawa. Yan.
So, ito yung right and left channel. So, kung magkabit kayo ng speaker nito, isa or dalawa dito sa right, isa or dalawa dito sa left. So, kung dalawang speaker mo, dito mo kabit sa right, tsaka dalawang speaker sa left. So, dito naman tayo guys sa kanyang laman. Papakita natin yung laman ng dalawang karaoke amplifier. So, let's go. So, dito guys, bago natin pakita yung laman, so susukatin lang muna natin guys. Nakalimutan natin sukatin yung kanyang casing. Yan, makikita natin medyo malaki yung casing ni Sakura AB737 compare sa Joson Star. Yan, so yung lapad niya guys dito sa likuran is 30 cm. Yan. Dito sa Sakura AB737 is meron po siyang 35.5 cm. Yan. Yung lapad ni Joson Star ay meron po siyang 43 cm. Dito naman sa Sakura AB737 is meron po siyang 43 cm. So same lang yung lapad. Yung height niya guys, kasama na yung rubber feet sa ilalim. Yan. So meron po siyang 13 cm yung height. Yan. Dito sa Sakura AB737 ay meron po siyang 14.2 cm. So dito na tayo sa kanyang pinakalamang loob. Yan. So mauna tayo dito sa transformer. So si Joson Star is naka-toroidal type. Yan, same dito kay Sakura, naka-toroidal type din na transformer. Medyo malapad lang konti ito. Tapos itong si Sakura is medyo maliit pero mataas yung height ng kaniyang transformer. Yan. So check natin yung parts na ginamit. Si Joson mga guys ay pure copper yung gamit to. Yan. Tapos si Sakura is pure copper. Yan. Pagdating sa voltahe mga guys, check natin. Sa Joson Star, yung voltahe na ginamit ay 0, 55 volts and 55 volts. So ito yung nagsusupply sa amplifier. Yung 17 volts, 0, 17 volt, ito yung nagsusupply sa kaniyang tone control. Yan. Sa 9 volts, nagsusupply lang yan sa blower. Yan. Tapos, si Sakura 737, check natin yung kanyang voltahe. So, gumagamit sila guys ng 52 volts, 0, 52 volts. So, ito yung nagsusupply sa kanyang main amplifier. Tapos, 9 volt, 0, 9 volt. Ito yung nagsusupply sa ibang parts dito kasi marami kasing dinaluyan dito. Dito sa video. Yan. So, pati na dito sa kaniyang front view or front panel, meron din yan. Marami kasing sinusupply yan. Pero itong si 17 volts, 0, 17 volts, ito yung nagsusupply talaga sa kaniyang tone control. Dito sa harap, yung treble, bass, yan. So, yan po. So, medyo malaki yung konti or mataas konti si Joson Star. Yan, so 55 volts. So, tatlong 3 volts lang yung pinagkaiba. Yan. So, meron po siyang centimeter yung gamit natin. So, 14.5 centimeter yung lapad ni Joson Star. Yung kaniyang height, yan, pinaka baba talaga dito sa mismong, hindi natin kasama to kasi stopper lang to. Yung dito tayo magkukuha ng sukat. So, meron po siyang 8 cm yung taas niya. Yan. Dito naman tayo sa Sakura AB737. So, yung lapad niya ay 13 cm. Tapos, medyo mataas to, yung kaniyang magnetic wire na ginamit. So, around 9 cm. So, meron silang nilagay dito na bakal. Yan. So, hindi ko sure kung meron bang laman to na simento. Yan.
Parang bakal lang siguro to yung nilagay. Yan. So, pagdating naman sa parts, dito tayo mauna sa Joson Star. Yan. Si Joson Star mga guys, bago pumunta sa diode, ay meron na nakaabang na dalawang fuse. Yan. Dalawang fuse bago pumunta sa diode. Yan. So, nagtataka kayo kung nasaan yung diode, is nandito. Yan, naka-screw dito sa heatsink ng amplifier. Yan. So, bridge type na diode, nakakabit sa heatsink. So, kung iinit yung diode ay maiwasan yung init kasi merong blower palabas. Tapos, meron siyang 4 na capacitor. Check natin yung value. So, meron siyang 10,000 microfarad with 80 volts. Yan, naka-series parallel connection. Yan. So, meron din siyang sa kanyang power amplifier, meron po siyang 3 pairs. Yan. So, 6 dito. 6 rin dito. So, 3 pairs kada output or per channel. So, total of 12 power transistors. So, yung ginamit dito guys na mga resistors, tsaka yung driver transistor is naka SMD, naka-upgrade na po sila. Yan. Pero yung final drivers nila is naka heatsink. Yan, naka standard size ito. Tsaka yung capacitor niya is malaki naman. Yung resistor lang, yung mga SMD. So, naka-upgrade na po sila ni Joson. Tapos, yung heatsink niya is naka square type. Merong blower palabas. Yan. So, pagdating dito guys sa Sakura AB737, yan, galing supply ito. So, dito na papunta sa dalawang fuse bago pumunta rito sa kanyang diodes. Sa Sakura AB737 is gumagamit po sila na 8 na 6 ampere na diode. So, parang kung sa bridge type po ito, dalawa na po ito guys. Kung sa bridge type. Pero yung single type yung gamit is 8 na 6 ampere. Tapos, yung capacitor na ginamit dito is 4 pieces na 10,000 microfarad with 100 volts. Yan. So, naka-series and parallel connection. Tapos, dito sa kaniyang power transistor is gumagamit lang sila ng 2 pairs. Yan. So, sa channel right is 4, channel left is 4. So, total lang ng 8 pieces na transistors. Tapos, yung heatsink na ginagamit guys, ito, malapad na suklay type to siya. Tapos, meron siyang blower. So, yung init niya, direct na palabas. Kasi meron ding blower sa likuran. Yan. Tapos, yung init dito guys, makukuha rin dito sa blower palabas. Tapos, yung sa output, patungo speaker, ito. So, dito guys, sa kanyang relay, gumagamit si Sakura ng 10 ampere isa. Dito kay Joson Star, is gumagamit siya ng dalawang relay which is 16 ampere. So, isang output, isang relay. Kaya siya dalawa. So, dito, isa lang yung relay niya kasi dalawa yung relay nito output. So, yan lang guys. Overall, ng review natin sa Joson Star tsaka ni Sakura 737. So, goods naman per amplifier, no? So, magkaiba yung kanilang design. Pero yung mga parts, same na same lang. Tapos, naka-SMD yung drivers ni Joson. So, wala namang problema sa mga SMD. So, hindi po siya madaling kalawangin. Tapos, meron naman siyang mga value sa board. Tapos, hindi naman yan agad masisira kasi compatible po yan sa voltahe na pumapasok. Tapos, si Sakura naman, malaki yung parts na ginamit. Yan. So, overall guys, itong dalawang amplifier is goods na goods pang karaoke. Kadalasan nilalagay po ito sa mga video key. So, malakas na rin ito guys. Itong klase ng mga amplifier pang karaoke. Yan. So, abangan ninyo guys sa susunod na video. Titesting natin itong dalawa kung sino ba maganda tumunog or sino ba yung malakas.
So, yun lang po guys. Maraming salamat. Tsaka God bless. Ingat po tayong lahat.